Walang oven at wala rin tayong steamer na gagamitin sa kakanin dessert na ating gagawin ngayon. Tara na po at mag-umpisa na tayong magluto! Pagkatapos nating mahugasang mabuti yung ating malagkit na bigas, lagyan na po natin ito ng tubig. Isa lang sa lakas ng apoy na medium-low heat. Then once na ito ay kulong-kulo na at medyo naiga na po yung pinakatubig, hinaan na lang po ito sa medium-low heat. Para lang po sa dagdag na idea, inabot lang po ako ng nasa 25 minutes bago maluto itong ating malagkit na bigas. Then sa isang kawali, maglagay po tayo ng coconut cream o yung ating kakang gata. Then maglalagay rin po tayo rito ng asukal. Kahit anong kulay po ng asukal ay pwedeng-pwede nyong gamitin. Optional lang po yung paglalagay ng ube flavoring. Pwede rin po kayo maglagay ng food coloring na lang. Haluing mabuti din salang po sa ating kalan na ang lakas ng apoy ay medium-high heat hanggang sa ito po ay tuluyan ng kumulo. Kapag ito po ay kulong-kulo na, hinaan na lang po yung lakas ng apoy sa medium heat. Then ilagay na po natin yung ating nilutong malagkit na bigas. Lulutuin po natin ito habang patuloy na hinahalo hanggang sa tuluyan pong ma-absorb ng ating malagkit yung pinaka-liquid. Para po uli magkaroon kayo ng idea, inaabot lang po ako rito ng nasa 10 minutes. Instead of asukal at yung ating ube flavoring, pwede rin po kayong gumamit rito ng ube condensed milk kung yun po yung available sa inyo. Ang buong listahan ng ating mga sangkap ay makikita po sa bandang dulo nitong ating video. Dito po ay gagamit ako ng round microwavable tubs na kung sakaling bibilhin nyo, yung pinaka-code po nito ay RO16. 450 ml po ito, pero depende pa rin po sa inyo, pwede naman po kayong gumamit ng ibang packaging. Yung atin pong nilutong ube biko ay hinati ko lang po sa 10. Bawat isang tub po, tumitimbang po yung pinakalaman pong biko ng 275 grams. I-set aside at palamigin saglit. Then lulutuin naman po natin yung ating leche flan na hindi po natin gagamitan ng steamer or ng oven. Para po sa ating pinakamadaling leche flan, pagsasama-samahin lang po natin lahat ng ating mga sangkap. Dito nga po pala ang isusulat ko dyan sa listahan ng ating mga ingredients ay yung sasakto po dun sa ating 10 tubs. Dahil dito po, 2 beses ako nagluto nitong ating leche flan. Haluin lang po natin itong mabuti, then para makasigurado po talaga tayo na smooth yung consistency ng ating leche flan, salain po natin ito. Para sa karagdagang idea lang po uli, nasa 15 minutes lang po yung ating cooking time dito. Isa lang sa ating kalan na ang lakas ng apoy ay medium heat hanggang sa tuluyan po itong kumulo. Huwag po natin itong titigilan sa paghahalo at huwag rin pong isalang sa sobrang lakas ng apoy ng ating kalan dahil possible pong mag-curdle yung itlog at possible po kayong magkaroon ng scrambled egg. Kapag kumulo na po ito, patayin na po agad yung apoy sa ating kalan, then ilagay na po agad natin ito sa pinakaibabaw ng ating ube biko. Yung listahan po ng ating mga sangkap ay sasakto po dito po sa ating 10 tubs. Bawat isang tub naman po, 150 grams ng ating leche flan yung ating nailagay. Gawa naman po tayo ngayon ng ating simpleng caramel. Maglagay lang po tayo sa isang kawali ng asukal, then over medium heat, tunawin po natin ito. Once na tuluyan na po itong matunaw, maglagay naman po tayo rito ng ating mainit na tubig. Dahan-dahan lang po sa paglalagay nang sa ganon hindi naman po ito tumalsik. Sa umpisa ay mamumuo po ito, then habang patuloy nyo po itong hinahalo, matutunaw po uli yung asukal, saka naman po tayo maglalagay ng slurry. Ito pong ating slurry ay composed lang naman po ng tinunaw na cornstarch sa tubig. Haluin lang po mabuti hanggang sa ito po ay kumulo at medyo lumapot. Then, hatiin lang po uli natin ito sa 10. Ilalagay naman po natin ito sa pinakaibabaw na nitong ating pinasosyal na biko. Nasa 60 grams naman po bawat isa yung ating mailalagay na caramel. Nag-sample po ako rito para may idea po kayo na kapag maglalagay po kayo ng caramel dun po sa pinakaibabaw ng ating leche flan, huwag nyo pong pakataasan yung pagbubuhos dahil possible pong masira yung pinaka-leche flan. Tuluyan po muna itong palamigin, then pwede po natin itong ilagay sa ating ref at pwede nyo po itong i-store doon ng 3 to 5 days. And charan! Heto na po mga balalabs yung ating pinasosyal na biko. Yung may ube biko ka na sa pinakailalim, may smooth na leche flan sa gitna,
at may caramel naman po sa pinakaibabaw. Medyo matabang po itong ating ube biko dahil napansin naman ninyo nakakaunti lang po yung ating asukal na nilagay, kaya magko-complement naman po ito sa manamis-namis nating caramel at leche flan. Dito nga po pala, pwede natin itong ibenta ng 75 pesos to 90 pesos at posible naman po tayong kumita sa 1 kilo pa lang po natin ng ating pinasosyal na biko ng 321 pesos to 471 pesos. Kaya naman po, heto na yung listahan ng ating mga sangkap nang sa ganon maumpisahan nyo nang magawa itong ating pinasosyal na biko.